Biyernes, Mayo 29, taon 2015. Live ako digdingon yan sa Barangay Santa Cruz sa siyudad ni Naga. Nakantabay na kamo sa radyo si Jaryo Nindo sa pagkaaga. Thank God it's Friday sa imo, Jonathan, na si sa tatuyang mga kapamilyang nakatutok na ngunya na aldaw sa loob ng 45 minutos. Hatod mi sa indoan mga baretang lokal asin impormasyon na dapat nindong maaraman ngunyan pa sana inian. Marhay na aga, kapamilya. Ate Miles, good morning na sa gabos na mga kapamilya tang mga naghahanap ng boarding house. Tangunya na pagkaaga, tutong kusanta kung ano ang dapat na ikonsiderar kan sa tuyang mga kapamilya sa paghahanap po ng maiistaran. Naharani po sa indong mga ieskwelahan asin duman sa mga lugar na dapat nindong pagtrabahuhan. Balik eskwela na naman sa sunod na semana asin huring mga aldaw na inikan mga kapamilya tang estudyante sa kolehiyo na hali sa iba-ibang lugar na magklase halidigdi sa Naga para maghanap nin boarding house. Tanda ko mga kapamilya ka nakaaging 2 taon sarong boarding house sa sarong eskinita sa Peña Francia Avenue Naga ang tinumtum nin kalayo asin may nasayang na buhay nin estudyante. Kaya ngunya na Biyernes nin aga kaligtasan kan mga boarding houses an sa ituyang tutungkusan kay bananta ang Naga City Fire Marshal na si Chief Inspector Alberto de Baguio. Iheras niya sa tuya ang mga dapat nindong ikonsiderar sa paghahanap ng boarding houses para harani sa indong kaklasehan asin sa indong pagtatrabahuhan. Mientras tanto, katakod kan padangadang na Pirilian 2016, sinabi po ngunyan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa gobyerno na daina paggamiton pa itong mga PCOS machines na ginamit kan mga nakaaging eleksyon. Sigun sa CBCP, mayong makabagong safety features ang mga lumang PCOS machines aron kan digital signature as in voters verification. Kaya naman posibleng mabugtak sa alanganin ang integridad kan eleksyon kung gagamiton pa ang mga ini. Duda man ang CBCP sa 1.6 bilyong piso na pondo na gagamiton subot sa pag-maintain kan lumang PCOS machines. Magigirumduman na napapanoon ni na kontrobersiyan automated election sa sunod na taon huli sa padagos na pagkakaigwan in failure of bidding para sa mga gagamiton na PCOS. Matapos po ang mga huring-huding, mga espekulasyon kung sisay na ba talaga ang mamanokon kan Liberal Party digdi sa siyudad ni Naga, basbasan na po ni Kongresista Leni Robredo na si Mayor John Bongat Paman Giraray ang magiging standard bearer kan Liberal Party sa siyudad ni Naga. Ini po sa ibong kan nagluwas na sarong lokal na survey na nagpapantulosan na choice kan mga Nagenyo si Bongat para sa pagkaalkalde. Detalye sa storya ni Riza Mustar. Natuldukan na ang mga espekulasyon kung si Isay ang suportado ni Kongresista Leni Robredo sa mga lokal na kandidato sa siyudad ni Naga para sa Pirilian 2016. Mayong question para kay Robredo ang John Bongat Nelson Legacion tandem. Ano man dapat question? Siyempre ang mayor, si Mayor Bongat, Vice Mayor, si Vice Mayor Legacion. Pero sa linyada kan mga konsehal, daida makikiaram ang kongresista. Prioridad ang incumbent alagad ipinakiulay kaini na iagi ang pagpili sa tamang proseso. Dahil iyong bagayan si Rason, kung taano tanang uubos. Dahil pinipili taning husay. Risa na ikinaugmakan alkalde ang anunsyo sa litratong ini na ipigpost sa social media ni LTO Regional Director Noreen San Luis Luti na nag-atendir kan okasyon. Sa Facebook account kan alkalde, ipinahiling kaini ang reaksyon man sa anunsyo, magin kan miyembros kan lokal na media sa presscon. Presente durante kan pagrumdum kan kumpleanyo ni depuntong DILG Secretary Jesse Robredo kasuugma si Konsehal Nathan Serio na enot nagpahayag nin bukas na opsyon sa paglaban pagkaalkalde kan syudad susug subuot sa abiso ni Robredo sa iya. Pero day na muna ini nagtaong reaksyon sa anunsyo kan kongresista sagud na masyerto niya subuot ang eksaktong hapot asin simbag ni Robredo durante kan presscon. Police reports muna kita. Sisitaron sa nakuta kan Intel personnel kan Naga City Police ang 3 personang nakasakay sa motorsiklo na mayong sulot nin helmet sa may porsyon kan Immaculate Conception Church bandang alas 10 kasubanggi. Alagad biglang kuminoripas padulag ang tulo sa sarong haraning bakanting lote sa lugar kaya napiritan ang kapulisan na lamagon ang mga ini. Naabutan kan operatiba ang tulong lalaki sa Doña Clara Subdivision.
Digdi na nahiling na may inapo na plastic ansaro sa mga backrider. Kandulukon, duwang sa siya ininimpig tutubudang shabu. Tulos inaresto ang dinistong si Philan Chavez, 45 anyos, kay basinda Michael Pesico, 20 anyos, asin RJ Vergara, 27. Gabus ini, residente kan lugar. Sa pag-imbestigar kan pulisya, si Chavez sanaan kakasuhan ng pagbalgar sa Republic Act 9165 mantang papatawan sa nanin bayolasyon sinda Pesico asin Vergara sa dai pagsulot nin helmet. Pigtipunan mga rescue units kan pulisya kan Albay asin pig-audit na ang mga rescue equipment ninda. Inibilang paghahanda naman sa pag-uura na posibleng mamatean sa kabangaan kan bulan nin Hunyo sigun sa Pag-asa. Aminado sa nasinda kan kakulangan sa gamit alagad inasigurar ninda na igwasin ng mga personahes na kayang magresponde kung kinakaipuhan. Mismong pondo kan PNP ang ginamit para magbakal kan mga kagamitan. Kung minsan kaya sa oras na kaipuhan nindang magresponde, dahil ninda malaoman ang lambang mga LGU para sa mga rescue equipment, urog na sa mga alanganing oras. Kada istasyon man kan pulisya sa Albay, igwaning pigaapod na blue box. Laganan ni mga gamit na mga laganan kan mga sadit na rescue equipment para maibitaran na magkawalaraan mga ini. Nagbaba ang crime rate sa syudad ni Naga, Camarines Sur. Inibase sa pinakabagong datos na nakolekta kan PNP. Sa ginibong Joint Peace and Security Coordinating Committee Command Conference kasuudma na pinartisiparan kan PNP asin Army, pigbiklad na halis sa 528 na krimen asin vehicular accidents kan Abril, 415 sa naini ngunya na Mayo. Hali naman sa 274.72 average crime rate kan Abril, nagbaba naman ini sa 215.92 average crime rate ngunya na bulan. Pira sa mga pigtukdong rason kan PNP asin Army ang padagos na pagkondusir nin Oplan Sita. Dakula man subuot ang tabang kan police visibility sa mga strategic places sa probinsya. Pigrekonosir man ang pagkakadakop sa number 1 most wanted sa syudad ni Naga na si Victor Lorenzo Rosales alias Chinglo, maging ang pagkakadakop sa motorcycle riding criminal kan Mayo 23. Gigibuhon naman na bulanan kan PNP ang command conference para padagos makapagtabangan ang Army asin PNP sa riribayan nin intel reports. Yaon pa man anggad kita digdi sa barangay Santa Cruz, Ciudad de Naga. Ansaro sa mga barangay digdi sa Naga na may pinakadakol na mga boarding houses nakapalibot ya digdi ang mga universidad, asin mga kolehiyo, maging mga darakulang establishmento na igwang mga dakulman na mga empleyado. Mga kaibanan tanangon niya na pagkaaga si Fire Chief Inspector Alberto de Baguio, ang City Fire Marshal kan Ciudad de Naga, asin ang Chief PCR kan Naga City Police Office si Police Superintendent Friday Chaluse. Tanganing ihera sa tuya kung ano man anggad ang ginigibong niyan kan PNP asin DFP pag-abot sa pag-secure po kan mga boarding houses sa syudad. Good morning po sa inyong dua, Sir Albert, Sir Andip. Apo, inuton ko lang mga kapamilya ang BFP sa assessment po nindo, Sir Albert, pira po ang mga boarding houses sa Naga, pira dyan o anong barangay dyan na may pinakadakol asin pira ang nagsusunod sa tamang mga pinapautob kan BFP. Actually, si pag-assumer kong yan di sa Naga, nahiling ta. Baka mata sa pigano ang Naga, pero pipira lang ang boarding house na nagko-comply. Actually, ini boarding house ini kayo yung pig-endorso ko na iyo ang maging future ng Naga. Yung pinaka-latest na o kumbaga sa first owner na nag-comply kang basic requirements na sa pag-abot sa fire safety code. Apo, pira po talaga ang boarding houses sa Naga? Sa assessment po ninyo? Sa assessment maabot siya kay more than 100. 100 boarding houses. Opo, ini mga boarding houses. Base lang ito si mga registered boarding houses dahil pakabali naman si unregistered boarding houses. Opo, pag sinabi tang unregistered boarding houses, ini itong mga boarding houses na mga residential na pig-convert na maging arkilahan. Opo. Okay. And sa mga checklist po nindo, igwa po kitang pigsusunod kung ano ang hinahanap tas dapat sa mga boarding houses. So mga kapamilya ta nga nagahanap digdi sa syudad ni Naga or even sa luwas kang Naga ning boarding house, ano baga dapat itong mga hanapon ninda sa pag of course, basically may checklist talaga kita. Inot sa gabos dapat igwa kitang first aid firefighting equipment or itong fire extinguisher. Pangduwa, dapat igwa kitang fire exits. Pangtulo, dapat igwa kitang pig-abod na fire alarm.
kabali na duman si smoke detector. Ang pinaka-basic purpose kay itong smoke detector or fire alarm, if in case magagawang kasulo, lalo kung banggi, dapat ito magpukang sa tuya mga occupant. Okay. Dipisil kaya lalo ngayon ang panahon, mainit baga. So, pangapat, dapat igwa kitang pigapod na, ang ano kaya, may pigapod kitang 15 or more accommodation. So, bako ito pigsabi ninda na 15 rooms, bako po ito. Usually kaya na hiling ta po, igwa mga boarding houses na ang occupant kang sarong room, more than 2. So, ita-times na po ito, kung halimbawa 7, ang occupant tapo ay tulo, so mapatamalaw siya sa 21. Okay. So, basically, kaipuhan talaga, igwa kitang automatic fire suppression system o fire alarm system. Opo, duman sa mga kapamilya tang may sa diri ni nga boarding house na di nagsusunod duman sa pinapautog tang checklist, ano po ang mga sanctions na pwede ning kahampawon? Actually sa level ta may pick up kitang administrative fine. After 15 days na dahil sila makapag-comply, may 15 days 15 after ng days. inspection. 15 days after the inspection, mataon na po kayo ito. Tumay compliance, may inspection kita giraray, tumay compliance, automatic, mataw kitang penalidad o administrative fine. Mga pira pinag-uulayan to. Ang maximum kayo is 37,500. May kaso pa. May ka. Ang ano kayo ito, magkaigwa kitang pigapod si, mapaskil kita na nakakaagduman, this establishment is a fire hazard. Ayo. After another 15 days without duration, mayong compliance giraray, automatic, closure or abatement. Okay. Oo. So ang pag-apilakan baka po dito sa level kang regional headquarters, ang maapila po sinda diwan po sa national headquarters. Dapat po ba may mag-conduct din, mag-facilitate nin sarong fire and earthquake drill ang tagsadiri ka nga boarding house? Actually kaipuhan talagang maray. Tainot lalong ngunyan si fault line ta hinog na. So kaipuhan dapat sabihan bako kita sa piapon na take for granted. Kaipuhan na magkaigwa kitang fire and earthquake drill. Maaraman kang occupant kung anong dapat nilang gigibuon. Dapat regular ito. Regular bako lang si sabing we're just on follow the basic requirements. Dapat regular siya. Dapat kung pwede quarterly. Quarterly po. Apo. And ngunya naman, makakaibanan ta si Chief PCR kang Naga City Police Office, Fernando Echanuse, Superintendent. Tanganing haputon ta kung sa pag-abot ba sa bilang kang kaso na nanutaran, nanlalaog sa mga boarding houses, papaano po, ano po ang assessment kang NCPO naman? Bali, sa parte kan sa tuyang kapulisan, padagos kitang mag-iikot sa paagiman kan sa tuyang mga stakeholders sa barangay na maging alerto kita sa mga araw gani. Then ang mga may sadiri kan boarding houses, dapat naka-ready man, perming nakakandado sa inda mga during night time para nang sa ganun dai sila masalisihan kan mga akyat bahay. Kasi mostly digding ma-operate pag mga araw kan sa mga boarding houses is yung mga akyat bahay. So maging aware po kita sa mga araw gani, padagos man patrolya kita sa tabang man kang mga barangay pulis niya to, mga stakeholders para maprebentar ta mga araw kaning mga occurrences sa barangay. Opo, Superintendent, magkakaigwa po kamo ning mga aktibidad na maikot din kamo sa mga boarding houses, ma-inspection kay itong safety naman nila. Kasabay ta permi ang Bureau of Fire Protection sa pag-iikot sa mga araw kanin tas hinda nagiiling lalong-lalo sa mga fire safety, ang PNP perming ka-partner mi ang Bureau of Fire sa mga araw kaning lockdown. Alright, mga kapamilya, nakaibanan tangon niya na pagkaaga si Police Superintendent Fernando Echanuse, ang Chief PCR ka Naga City Police Office, asin si Fire Chief Inspector Alberto De Baguio, ang City Fire Marshal naman ka na Syudad ni Naga. At yan, iikuton tayo ng boarding house, itong mga sinabing checklist ni Sir Albert Casubago, sasaro-saroon tayan, ha? Mientras tanto, balik muna kita sa studio kay Banan si Ate Miles. Salamat, Jonathan. Sabi nga ng mga kapamilya sa teleseryeng Nathaniel, may anghel na nagtatabang sa satuya. Garo-araw kay niya namamatean ngunyan kan sarong estudyante sa kolehiyo sa probinsya ni Albay. Kulita mismo mga kaeskwela niya ang nagaambagan para makatipon ng pangmatrikula niya. Detalye sa storya ni Mitch Villanueva.
Naghihigo sa pagklase si Hamilyn Boneo para abuton ang pangarap na maging geodetic engineer. Second year college na siya ngunya na school year, alagad arog kan takol na estudyante, kulang ang pantustos niya digdi. An pang matrikula ka na kaaging semestre, ipinambayad sa pangpapa-ospital kan sa iyang tatay. Sa paagi nin pag-text, pinurbaran pa ni Hamilyn na magsubli sa mga kaklase. Nag-start yun nung magkasakit si Papa. Tapos yun, na-hospital siya nun. Tapos, hindi pa si Papa nakakabawi, hindi pa siya nakakabiyahe. So, wala talaga. Sa Rosa na padarahan ni Hamilyn ng mensahe si Mark Christian. Mayo manina ipasubling kwarta, naging instrumento naman siya para maaraman kan ibang kaklase ang inaagihan ni Hamilyn. Sa mga oras na po yun, wala man po talaga akong may tulong. Wala man po ako ng pera. Tapos naiiyaman po siya maghingi ng tulong sa mga classmate namin. Kaya ako na lang yung nag-GM para sa kanya na tulong. Ako na lang babayad, pero ako na nag-utang sa ibang classmate namin. Pero ako magbabayad, bibigay ko na lang sa kanya. Tinext niya po ako dahil daw kailangan daw po ng pera ni Hamilyn. So, sabi ko, ang pera ko lang po dito, 200. So, sabi niya sa akin, nirami niya daw yung 100 para pandagdag doon. Ako lang daw po kasi yung pera niya. So, pumunta ako dito, binigay ko sa kanya yung 100. Maging profesor ninda, naghanap nin paagi para makatabang. Nagkakawat si Hamilyn nin ping-pong, kaya pigang-ganyan niya ining magbale sa table tennis team. May scholarship kayaan sa indang eskwelahan sa mga atleta. Bali ngayon, target namin maka-champion kami sa regional squad para makarating kami sa national para next year maging full-fledged scholar na siya ng college. Nagpapasalamat si Hamilyn sa mga nagtatabang sa iya, nagaro mga anghel na nagbaba sa langit, tangani maski papano, maggaanan sa iyang pigaagihan na mga angat. Huli sa pag-aambagan, nabayadan na ni Hamilyn ang pira sa balanse niya sa eskwela. Thank you po sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila, parang feeling ko sa sarili ko, down na talaga ako. Parang wala akong magagawa ngayon. Pero sa support nila, sa motivation, tapos sila yung inspiration ko. Sa buot magpaabot nin tabang ki Hamilyn, bukas palad subot niya ining aakuon. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Very inspiring story. Get well soon, Hamilyn, sa imong ama, as in good job sa imong mga kaklase. Lugod po maging inspirasyon ng mga kaklase ni Hamilyn sa Satuya Gabos na magmakulog, lalo na sa mga oras na nangangaipon sa tuyang mga kapamilya. Mga nanay asin tatay sa barangay Kamuning, Calabanga, Camarines Sur, an isinairaron sa training sa paghibo ng lubid gamit an bunot ninyog. Pinadrinuhan ng aktibidad na ini kan LGU Calabanga katuwang ang Department of Agriculture asin Department of Trade and Industry. Katuyuhan kay ining matabangan ng mga residente na magkaigwang dugang na mapagkakakitaan gamit ang materyales na madaling makuha sa lugar siring kan bunot. Parte ini kan serye ni livelihood training sa lugar. Ang taga Sabang, Calabanga na si G. Makawili ang nagtukdo sa iyang mga kabanwa sa paglubid. Sigon sa iya, dugang nahigos ang yabe para sa dagdag na kita. Bentahe kan pagataman din small ruminants arog kan kanding pighara sa sarong pagtiripon. Yan sa storya ni Riza Mostar ngunya na aga. Nagpuon sa pag-ataman ng mga native na kambing si Lynette Lurin, digdi sa Naga City Goat Farm kan 2007. Lampas 150 na iningunyan, kadaklan hali sa Amerika. Mas darakula kaya mas dakul ang nakuko ang gatas. Ginagawa namin, kinukombine namin ng lahat ng breed. So, para makaproduce talaga ng excellent quality yung premium na milk. Kasi yung iba, puro lang Nubian. Yung iba, puro lang Alpine. Yung iba, puro lang na sa amin. Kami, minimix namin lahat. Pasil sigun kilurin ang pag-ataman kan mga kambing. Duot asin iba pang tanom ang ibinabahog digdi kaya syertong organic. Bako man delikado sa mainit na klima kaya angay digdi padakulon. So yung vision natin, ma'am, ano mo yung vision ng farm na ito? Na maging known siya all over the Philippines. Na magiging, yun na nga ang sabi namin, magiging goat country of the Philippines. And that is in Bicol.
quality of milk, quality ng goat, ano dito sa atin lahat. Hindi naman lahat. Kasubagong aga sana, saro naman na kambing ang ipinangaki sa farm. Pero aminado sana ni Lynette, kulang pa sa impormasyon ang komunidad sa Pilipinas manungod sa benepisyong makukuha sa kambing. Sigun sa eksperto, marahay sa salud ang gatas kaini, urog na sa mga may alta presyon, allergies, magin sa mga aki. Epektibo man na fertilizer ang atikan mga kambing. Several research sa US done by medical practitioners. It is indeed the healthiest milk, second to our own mother's milk. There are several studies that will show that it lowers your cholesterol, it lowers your blood sugar. Ipigihiras ngunyan sa mga paraoma sa Bicol ang benepisyo nin pag-ataman kan kambing. Kantidad 200 pesos ang sarong litro kan gatas kaini sa merkado. Kung kambing naman ang maawat atamanon, nasa 25,000 pesos ini pataas, depende sa klase kan breed. Nagbabalik liwat ang Marinaga kapamilya digdi sa sarong boarding house sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Dinaga. Oras na para checkon tayo itong checklist na sinasabi kang BFP ha. So kung mahihiling ninyo, nasa second floor ako, igwasindang, pigaapod na fire exit na. Pag binukasan mo ini, sukudal, grills na yaon digdi, pag binaba, pwede ng fire exit. Ngunyan, ini man ang inaapod nindang first aid firefighting equipment. Mga gamit ini, fire hose, tapos igwa pang fire extinguisher digdi. Mahapot ka mo kung ano ang signage ninda kang pasiring duman sa fire exit nasa baba. Ano po yan sinasabi ka, literal, glow in the dark yan. Pag madiklom, maliwanagon ini lang ang mahihiling mo, ano tanaon sa baba. Kulita, pag igwang kasulo, ang aso, yaon digdi sa taas na ini. So, ang gibo dapat ka mga tao, kung igwang insidente ning kasulo, asin nasa araw ka kakaining mga lugar, nagkukrol. So, ang mahihiling mo na markers nasa baba. So, malinaw pa man girara yan. Igwa man girara sindang mga fire extinguishers digdi sa taas. So, tubo kang sa indang sprinkler system. Abot digdi sa second floor. May fire, may alarm, may emergency light na yaong digdi. Ngunya naman, makakaibanan ta si Sir Charlie Lanzuela. Si Sir Charlie Lanzuela, makakaibanan ta ngunya na aga, tanganing iheras pa sa tuya. At iba pang mga ginigibo ninda, tanganing mas maging safe pa sa mga borders ining lugar. Sir, ang sinasabi po nindo, ongoing pa kaya ang pagpapintura, kaya mayo mo ng pigtatakod na fire alarm. So actually ngunya na Marinaga sa Gabos. So actually ongoing si finishing kaini. So si mga remaining na fire alarm dahil pa tinatakot. So after kaining kuan, yun na yung ilalaad mi. Baka kaya mag-activate ng alarm tsaka sprinkler itong parong kang pintura. Iyo po. Okay. Digdi naman kita, baba kita. So, habang kami nagbababa digdi ni Sir Charlie, pasiring kita duman sa may kusina, daon duman ansaro sa mga lugar kung pirming nagkakaigwaning kasulo. Siyempre, itong kusina, no? So, palibot, digdi, kadakulon mga markers, pero yung piglaag po nindong mga emergency lights, digdi po. So actually, an emergency light sa room floor, igwang duwa, si mga prominent area, ninalagan para in case na mayong magkasulo o magkakuan, maliwanagan, ma-exit si mga tao, makakaluwas pa duman sa exit or sa luwasan nila. Sa kusina, even digdi sa kusina, may escape route ka mong piglaag, Siyempre, may emergency light man giraray, may sprinkler system. So, ang exit po nindo, ang fire exit po nindo tulo. Iyo po. Duwa sa taas, sa rodigdi. Ayo, tapos si main door. So, main door. So, apat. Siyempre, dapat, sir, mapurbaran ta kung nagagana yung sprinkler system niyan. Pero mahali kita digdi, baka mabasa kita digdi. Oo, so, ini man ang sindang kusina, mahiwas pa man gira, tama, para duman sa mga ang ipapahiling tangon yan, ang demo sprinkler system, kung talaga nang nagagana yan. So,
ini ang talagang nire-require kan BFP, kang Fire Safety Code of the Philippines, tanganing sa pero nasisigbo na itong tubig. Yan ang epekto. Magayon na epekto kung igwang sprinkler system ang sarong boarding house o sarong establishmento. Mayo pa sa bumbero pero nasisigbo na tulos ang kalayo. So yan muna Ate Miles ang mga pinaka-oridig di sa sarong boarding house sa Ciudad Dinaga. Lugod po nakanood kitang dakol manungod digdi sa pag-andam ta sa peligro katakod kang pagpili ning boarding house kan sa to yung mga estudyante asin mga kapamilyang nagtatrabaho. Diyan lang po kamo, mabalik paan marhay na aga kapamilya. Pirming sibot sa iyang trabaho ang corporate lawyer as in management consultant na si Attorney Rolly Dumalag. Huli digdi man iba-ibang kamatean man sa iyang namamati. Huli kaini nasasakitan siyang magturog. Huli naman sa sobrang pagbiyahe, dai normalan sa iyang sleeping patterns. Iniya nagkausakan sa iyang pigmamate ngunya na insomnia. Sigun sa mga pag-aadal sa roan abnormal sleeping patterns sa mga nagkakausa nin insomnia. Nararaot kaya kainian pigaapod na body clock kan sa tuyang mga hawak. Tulos binago ni Attorney Rolly at sa iyang lifestyle. Pinuunan niya ini sa pagkakanin masusustansyang prutas, arog kan mangosteen. Ang Garcinia mangostana ay nakitang may properties to help papabuka ng masisikip na ugat sa ating katawan. Positibo man ang naging resulta kaini kay Attorney Rolly. I have improved resistance already. Every time kasi I travel from Davao, Jensan. So as soon as I sleep, I sit down in my car. Then I will feel asleep. So that is already a gift already after taking this mangostina. Sinabayan niya pa inin regular na pagpasiring sa spa para naman ma-relax ang sa iyang muscles. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Kung may bold po ka mong ipatampok digdi sa Mac, pwede mag-email sa jonathanmaestrado@gmail.com o kaya mag-post sa samuyang Facebook page. Pwede man magpadala ng mensahe sa Mac text line prioridad at magamit kan keyword na Mac space pangaran space address as detalye kan sa inyong report. Ipadala yan sa mga numerong naka-flash sa indong TV screen. Para naman madalan kami anytime, anywhere, log on na sa www.iwanttv.com.ph. Batiyong koning good morning ang mga maestra, sin maestro, lalo na ang mga nagsiseminar ngunyan, ang nagpapasairaron sa training ng K-12. Pagbati hali kay Sir Jem Balnemoro na nagdadalan man ngunyan na pagkaaga. Asin, good morning din kay Sail Sabino, asin Sabino family. Maparam na kami kapamilya. Sa Lunes naman, iriba na kita sa laog ng 45 minutos ng Baritaan, asin Oristoryahan. Jonathan! Ate Miles, paabutan ko lang ning pasasalamat ang Barangay Council kan Santa Cruz, Ciudad Dinaga sa pag-accommodate sa tuya digdita sa rong tinampoy ni medyo pinasarahan lang. Kay bananta ang mga sa indang mga barangay tanod 20 ini pero 8 lang ang naka-duty ngunyan na magiging katuwang kan sa tuyang mga kapamilyang pulis asin BFP sa pagtauning seguridad sa tuyang mga kapamilya. And syempre kay Kapitan Lorenzo, kay punong barangay Lorenzo Narvaez asin sa diri kang apartment at kaning boarding house digdi na si Sir Charlie Lanzuela asin sa iyang mga kapamilya. Diyan lang po kamo mga kapamilya ha. Mag-inibalang kita sa loob ng 45 minutos in Baritaan sa Oristoryahan. Sa Lunes naman, maparam na po kami. Miles. Yes, tandaan ng taong may malasakit sa kapwa, positibo asin produktibo ang pagkaaga, inian, marhay na aga kapamilya. Marhay na aga kapamilya. Happy weekend. Shine, Pilipinas, shine. Shine, Pilipinas, shine. Shine, Pilipinas, shine. Shine, Pilipinas.